Nakikita mo itong kulay pula. Yan ang alim-malin imilinibong na allowance ng nanay mo. Ito ang salot sa pera ng pamilya natin. Simula ngayon, wala ni isang kusing na mapupunta sa pamilya mo. Nakikita mo itong pula, ang I-5,000 na allowance na binibigay mo sa nanay mo. Ito ang unti-unting sumisira sa budget ng pamilya natin. Ang nanay mo ang salot sa pera natin. Simula ngayon, ako na ang hahawak ng lahat ng pera sa bahay na to. Simula sa oras na ito, wala ni isang sentimo ang mapupunta sa pamilya mo. Sa gitna ng aming sala, buong pagmamalaking tumayo ang asawa ko, si Miguel, na parabang siya ang pinakadakilang haligi ng tahanan. Ngunit ilang araw lang ang lumipas, ang walang kwentang yabang niya ay nagsimulang madurog sa pinakamalupit na paraan. Mahal ko, please, yung pampagamot lang ni Mama. Parang awa mo na. Habang nakaluhod at umiiyak sa harap ko ang asawa ko, malamig kong isinumbat sa kanya ang mga mismong salitang binitiwan niya. Di ba nagsulat tayo ng kasunduan na kanya-kanyang magulang, kanya-kanyang gastos? Isang perpektong karma para sa asawa kong hindi marunong lumugar at sa makasarili niyang pamilya na ngayoy lubog sa utang at nasa bingit ng kahirapan. Ngayon, magsisimula na ang pagtuturo ng leksyon na walang awa. Bago magsimula ang kwento, mangyaring i-click ang subscribe at like. Nawa'y mapuno ng kaligayahan ang inyong kinaroroonan. Heto na ang kwento ngayong araw. Hoy, Isabel, halika nga rito. Umupo ka. Pagkatapos ng hapunan, binuksan ng asawa kong si Miguel ang kanyang laptop na may seryosong mukha sa screen. Nakabukas ang isang Excel spreadsheet na naglalaman ng aming gastusin sa loob ng isang taon. Ikinonekta ni Miguel ang laptop sa TV sa sala at itinaas ang remote control. O, idilat mong mabuti ang mga mata mo at tingnan mo to. Ngayon, ilalantad ko kung paano nauubos na parang tubig ang pera ng pamilya natin. Ipapakita ko sa iyo ang lahat ng nakasulat sa budget book na to. Naupo ako sa sofa at pinanood ang presentasyon ni Miguel. Sa TV screen, lumitaw ang isang graph na may kulay pula at asul. Kinuha ni Miguel ang isang laser pointer at itinutok sa pulang bahagi. Oh, tingnan mong mabuti, itong pulang-pula na graph. Alam mo ba kung ano to? Ha? Sumimangot ako. Naku, nakakabwisit. Ito yung Alan 15,000 na allowance na buwan-buwan mong ipinapadala sa nanay mo. Tapos kapag may okasyon tulad ng Pasko o birthday, nagbibigay ka pa. Kung susumahin lahat, mahigit yung 25,000 ang nawawala sa atin kada buwan. Pasigaw na sabi ni Miguel habang dinuduro ang screen. Ito ang pumapatay sa kabuhayan natin. Ang perang yan na napupunta sa pamilya mo ang tunay na salot sa budget natin. Salot, ang 17 taong gulang naming anak na si Angela na noon ay nagsasagot ng kanyang assignment ay napatingin sa kanyang ama. Napangisi si Angela at muling yumuko sa kanyang mga libro. Hay nako, si Papa, heto na naman. Gusto ko sanang makakuha ng mataas na marka kaya tinitiis ko tong pag-aaral pero ang ingay-ingay niya. Pabulong na sabi ni Angela, ngunit hindi ito narinig ni Miguel. Muling itinuro ni Miguel ang screen at nagpatuloy. Pero yung gastos sa ospital ng mama ko at yung ambag natin para sa piyesta sa probinsya para sa mga ninuno natin, yun ba ang problema mo? Nanghihinayang ka ba sa perang yon? Nanahimik ako sandali. Aba, bilang panganay na lalaki sa pamilya namin, obligasyon kong gawin yon kahit magunaw pa ang mundo. At bilang asawa ko, dapat lang na tumulong ka rin. Huwag na huwag mong ikukumpara yan sa allowance ng nanay mo. Buong pagmamalaking sabi ni Miguel. Napabuntong hininga ako sa isip ko. Kondudus na 10,000, pagkain na 40,000, maintenance ng sasakyan na 15,000, allowance ng biyenan kong babae at bayaw ko. Kasama na ang iba't ibang bills, lahat-lahat ay umaabot sa 1,200 kada buwan na automatikong kinakaltas sa personal savings account ko. Ngunit walang kaalam-alam si Miguel sa mga ito.
Buong puso siyang naniniwala na ang sahod niyang ay unipuntiniyong kada buwan ang bumubuhay sa aming 4 na miyembro ng pamilya sa marangyang paraan. Ehem, dahil sa akin na kumakayod para kumita ng 20,000 kaya nakakakain tayo ng masarap at nabubuhay ng ganito. Alam mo ba yon? Pero ikaw, na nasa bahay lang at kumikita ng kakarampot na 50,000, ipinamimigay mo pa sa nanay mo. Ha? Nakapamewang na tumingin sa akin si Miguel. Inalala ko ang mga nakaraang taon kung kailan itinago ko ang tunay kong kita na mahigit 1,000 kada buwan bilang isang freelance translator at nagpanggap na 10,000 lang ang kinikita ko. Ginawa ko iyon para sa kapakanan niya, para hindi masira ang kanyang ego, pero hindi ko akalain na maririnig ko ang mga salitang ito mula sa kanya. At saka, tuwing namamalengke ka, alam mo ba kung gaano ka kagastadora? Tila ba tubig lang ang pera kung ituring mo? Isa-isang binilang ni Miguel sa kanyang mga daliri. Kapag bibili ng karne, puro imported steak ang pinipili mo. Ang mga prutas, yung pinakamalaki at pinakamahal pa ang kinukuha mo. Saan mo akala nang gagaling ang perang pinambibili mo sa mga yan? Lahat yan, galing sa pinaghirapan kong sahod. Muntik na akong matawa, pero pinigilan ko. Ang hindi niya alam, lahat ng imported steak at mamahaling prutas na iyon ay binabayaran gamit ang credit card ko. At isa pa, bakit ganoon ang nanay mo? Laging suot ang mga damit na parang pinulot lang sa ukay-ukay. Pati bag niya, sira-sira na. Nakakahiya. Iling-iling na sabi ni Miguel. Buwan-buwan tayong nagbibigay ng malaking allowance sa kanya, pero bakit ganoon pa rin ang itsura niya? Nakakahiya sa ibang tao, nakaka-stress isipin. Kinagat ko ang aking labi. Hindi alam ni Miguel ang tunay na dahilan kung bakit simple lang manamit ang nanay ko. Kaya ngayon, gumawa ako ng isang napakahalagang desisyon. Inilabas ni Miguel ang isang papel na inihanda niya at nagsimulang basahin ito ng malakas. Makinig kang mabuti. Simula ngayon magkakaroon tayo ng bagong patakaran sa bahay na to. Naintindihan mo, nakahalukip-kip kong pinanood ang anunsyo ni Miguel. Una, ang allowance para sa mga magulang natin ay manggagaling sa sarili nating mga bulsa, kanya-kanyang gastos. Isa-isang binilang ni Miguel sa daliri niya. Pangalawa, yung buwanang allowance na binibigay mo sa nanay mo mula sa joint account natin, wala nang lalabas ni 1 sentimo. Naramdaman kong bahagyang ngumiti ang aking mga labi. Pangatlo, simula ngayon, ang budget at lahat ng pera ng pamilya natin ay ako na ang ganap na hahawak at kokontrol. Pagkatapos ng kanyang talumpati, nakapamewang si Miguel na tumingin sa akin. At pang-apat, kung may malaking gastusin sa bahay, kailangan dumaan muna sa akin para sa approval mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki. Maliwanag, dagdag ni Miguel. At panghuli, ikalima, ang allowance nating dalawa ay ibabatay sa ratio ng kinikita natin para patas. Wala kang reklamo, di ba? Ibinaba ni Angela ang kanyang ballpen at tumingin sa ama. Papa, seryoso po ba kayo na magiging ganyan ka-strikto kay mama? Oo naman, ako ang haligi ng tahanan na ito, kaya ako ang masusunod. Dinibdib ni Miguel ang kanyang sarili. Angela, dapat matutunan mo rin ito para alam mo kung paano tumatakbo ang pera sa isang pamilya. So, dahil si mama ay kumikita ng 5,500 at ikaw naman ay 80,000, ang magiging ratio ng allowance ay 8-5, tama po ba? Malamig na tanong ni Angela. Tama, kung magkano ang kinikita mo, ganoon din kalaki ang gagastusin mo. Yan ang patas, tumango si Miguel. Iling-iling na ibinalik ni Angela ang tingin sa kanyang libro. Oh, ano? Kung may reklamo ka, sabihin mo na ngayon. Mayabang na tumingin sa akin si Miguel. Sandali akong nag-isip. Bayarin sa ospital ng biyenan kong babae ay 20,000 kada buwan. Gamot sa high blood ng biyenan kong lalaki, 8,000 kada buwan. Paluwagan para sa birthday ng hipag ko, 7,000 kada buwan.
Lahat ng ito ay naka-auto-debit sa account ko. Ano kaya ang magiging reaksyon ni Miguel kapag nalaman niya ito? Bigla akong napatawa. Sige, maganda yan. Napakagandang ideya. Nagulat si Miguel. Ano? Seryoso ka ba sa sinasabi mo? Oo naman. Tama ang lahat ng sinabi mo. Sa totoo lang, matagal ko na ring iniisip yan. Tumayo ako at pumasok sa kwarto para kunin ang wallet ko. Sumunod sa akin si Miguel na may pagtataka sa mukha. Himala, hindi ka man lang nagalit? Sang-ayon ka talaga sa akin. Bakit naman ako magagalit? Lahat ng sinabi mo ay may punto. Kinuha ko mula sa wallet ang ATM card na konektado sa joint savings account namin. Pagkatapos, kumuha ako ng gunting mula sa drawer. Kung ganoon, hindi na natin kailangan itong joint ATM card. Diba? Ipinakita ko ang card. Teka, anong ginagawa mo dyan sa gunting? Gulat na sinubukan ni Miguel na agawin ang card. Ikaw naman ang may gusto nito, diba? Na huwag nating paghaluin ang pera natin at magkaroon ng kanya-kanyang management. Itinaas ko ang card para hindi niya maabot. Sinimulan ko ng gupitin ang card. Ang tunog ng plastic na ginugupit ay umalingaw-ngaw sa silid. Kahit na, bakit mo ginupit agad? Ang hirap-hirap kumuha ulit niyan sa bangko. Nag-aalalang sabi ni Miguel. Ayos lang yan. Simula naman ngayon, kanya-kanya na tayong bulsa, kaya para saan pa ang joint card? Inabot ko sa kanya ang mga piraso ng ginupit na card. Tama ka, simula ngayon, lahat ng gastusin sa bahay, hahatiin natin ng eksakto sa gitna. Nakanganga si Miguel habang nakatingin sa akin. Lahat ng gastusin sa bahay, maliban sa mga personal nating gastos, ay paghahatian natin. Tama ba? Ngumiti ako at tinapik ang balikat niya. Ito naman talaga ang gusto mo, di ba? Nagamitin ang sarili mong pera para sa mga magulang mo at sarili mong allowance. Pero, paano natin kakalkulahin ang mga gastusin sa bahay buwan-buwan? Medyo kinakabahang tanong ni Miguel. Gaya ng sinabi mo kanina, base sa ratio ng sahod, 8-5, dahil ikaw ay kumikita ng 1,000, 60% ang sayo. Ako naman, o 50,000 lang, kaya 40% lang ang sa akin. Kinuha ko ang calculator. Ang monthly expenses natin ay nasa 120,000. So, ikaw ang magbabayad ng 72,000 at ako naman ang magbabayad ng 78,000. Sakto, di ba? Unti-unting nanigas ang mukha ni Miguel. Teka lang, umaabot ng 120,000 ang gastusin natin sa isang buwan? Nababaliw ka na ba? Oo naman. Condo dues, pagkain nating 4, gas at maintenance ng sasakyan mo, kuryente, tubig, lahat yan. Aabutin ng ganoon. Kalmado kong sagot. Kung ganoon, halos buong sahod kong o 80,000 ay mapupunta lang sa gastusin sa bahay? Ikaw mismo ang nagsabi na dapat base sa ratio ng kinikita natin. Sandaling natigilan si Miguel. May naramdaman siyang mali, pero agad niyang inayos ang kanyang isip. Hindi pwede yon. Paano ko naman ibubuhos ang buong o 80,000 ko sa gastusin sa bahay? E di wala nang matitira sa akin ni isang kusing, wala na akong allowance. Naku, paano na yan? Kailangan mo pa naman ng allowance. Inosente kong tanong. Sandali. Pag-isipan ko ulit, mas maganda siguro kung hati na lang tayo. 40,000 ka, 40,000 ako. Pantay. Muling nag-compute si Miguel. So, sa sahod kong kanalin 40,000 dilyon ang para sa bahay at ang natitirang kanalin 40,000 dilyon ay allowance ko na. Ikaw naman, sa sahod mong 5,000 asabasam para sa bahay at may 9,000 ka pang allowance. O, di ba? Ang linaw ng computation. Tumango ako. Sige, maganda yan. Gawin natin yang gusto mo. Biglang natuwa si Miguel at ikinuyom ang kamao. Pero mahal, sigurado ka ba? Baka hindi magkasya ang 100 para sa ating 4 sa isang buwan. Baka kulangin tayo. Huwag kang magrereklamo sa akin kapag naubusan tayo ng pera, ha? Nag-aalala kunwari ako. Huwag kang mag-alala. Sino ba ako? Ako si Miguel, ang haligi ng tahanan na ito. Ako ang bahala sa lahat. Susunod ka lang sa akin.
Naiintindihan mo? Winagayway ni Miguel ang kanyang kamay. Ha ha ha, sa wakas, nagkaintindihan din tayo. Dapat noon pa nating ginawa to. Ngayon, ang pinaghirapan kong sahod ay mapupunta na sa sarili kong bulsa. Yes, ang saya. Mayabang na pumasok si Miguel sa kwarto habang bumubulong. Sa wakas, ang sahod ko ay akin na talaga. Mabuhay. Bumalik ako sa sala at umupo sa tabi ni Angela. Pinaikot ni Angela ang kanyang lapis at bumulong. Hay nako, si Papa, magsisisi rin yan sa huli. Huwag lang siyang babawi ng sinabi. Pero si Miguel ay nasa loob na ng kwarto, kumakanta-kanta habang naghahanda para maligo. Mama, okay lang po ba talaga to? Hindi naman sa unang beses na nagkaganyan si Papa, pero baka mapahamak tayo niyan. Sa tingin niyo po ba, kakayanin ng U80,000 ang gastusin natin? Imposible, di ba? Nag-aalalang tumingin sa akin si Angela. Haha anak, huwag kang mag-alala. May plano si Mama. Panuurin mo lang. May mangyayaring maganda. Hinaplos ko ang buhok ni Angela at ngumiti. Huwag kang mag-alala. May plano si Mama. So, hanggang ngayon, naniniwala pa rin si Papa na 50,000 lang ang kinikita mo buwan-buwan, no? Nakakainis talaga. Pabulong na tanong ni Angela. Tumango ako. Oo, hayaan na natin siyang maniwala dyan para mas masaya ang sorpresa mamaya. Naku, kapag nalaman ni Papa ang totoo mong sahod, baka himatayin yon. Malalaman din niya yan sa tamang panahon. Makikita niya mismo. Siguradong matutumba yon sa gulat. Tumango si Angela at pumasok sa kanyang kwarto. Mama, excited na akong makita kung ano ang mangyayari sa bahay na pag-uwi ko bukas galing school. Bili na kaya ako ng popcorn. Naiwan akong mag-isa sa sofa at kinuha ang cellphone ko. Binuksan ko ang banking app at tiningnan ang mga naka-schedule na auto-debit. Bayad sa ospital ng biyenan kong babae, 20,000. Paluwagan para sa hipag ko, 7,000. Utang ni Miguel sa opisina, 5,000. Allowance ng biyenan kong lalaki, 5,500. Lahat ay automatikong nababawas sa account ko. Napagdesisyonan kong pumunta sa bangko kinaumagahan para ipakansel ang lahat ng ito. Naisip ko, gaano kaya katagal magtitiis si Miguel? Tinawagan ko ang nanay ko. Ma, gising pa po kayo? Ako po ito. Naku anak, nagulat ako. Bakit ka napatawag ng ganitong oras? Bakit ganyan ang boses mo? May problema ba? Rinig ko ang boses ni Mama sa kabilang linya. Ma, may nangyari po kasing nakakagulat. May sasabihin po ako sa inyo. Ikinuwento ko ng detalyado kay Mama ang lahat ng nangyari mula sa Excel presentation ni Miguel hanggang sa paggupit ko ng card. Matagal na nakinig si Mama bago malakas na tumawa. Hay, salamat naman. Naku, anak, sa wakas na tauhan ka na rin. Opo, Ma. Alam niyo po ba? Alam mo ba kung gaano nakasama ang loob ko sa iyo? Matagal na akong nagtitimpi at nanonood lang, pero hanggang kailan mo babalak pagbigyan ang mga ugali ng mga biyenan mo? Ramdam ko sa boses ni Mama ang matagal nang kinikimkim na inis. Ang laki-laki ng kinikita mo buwan-buwan, pero bakit mo tinatago yang kakayahan mo at nagpapanggap na parang wala kang kwenta? Nakakainis. Ginawa ko po yun para sa kanya, para hindi siya ma-insecure sa maliit niyang sahod. Anong insecure? Hindi na nga marunong lumugar, nagyayabang pa. Tama na, ito na ang tamang panahon. Ipakita na natin bilang mag-ina kung gaano tayo kayaman. Ipakita natin ang dapat nilang makita. Tumango ako sa sinabi ni Mama. Matagal na rin akong nagtimpi, Ma. Hindi ko na kaya. Bukas na bukas, pupunta ako sa bangko para ipatigil lahat ng perang napupunta sa pamilya niya. Tignan niyo lang po. Oo, anak. Magandang ideya yan. Maghahanda na rin ako bukas para sa gagawin natin. Magkita tayo sa labas para mananghalian. Sige po, Ma. Bukas po. Pero anak, sigurado ka ba? Baka magwala yang si Miguel kapag nalaman niya ang lahat. Hayaan niyo siyang magwala, Ma. Hindi na ako papayag. Siya naman ang naunang gumawa ng gulo at ng maliit sa akin. Kung ano ang tinanim niya,
yun din ang aanihin niya. Pagkababa ko ng telepono, narinig ko ang masayang pagkanta ni Miguel mula sa kwarto. Siguro iniisip niyang nakagawa siya ng isang napakalaking bagay. Muli kong binuksan ang TV at tiningnan ang graph na ginawa niya. Tinitigan ko ang pulang bahagi na kumakatawan sa allowance ng nanay ko at napangisi. Ang hindi niya alam, ang asul na bahagi na kumakatawan sa allowance niya at sa tulong sa pamilya niya ay galing lahat sa pera ko. Kanya-kanyang magulang, kanya-kanyang gastos. Ha? Ang lakas ng loob mong sabihin yan. Pabulong kong sabi habang ibinababa ang remote. Sige, napakagandang ideya. Bukas na bukas, sisimulan ko. Tiyak na pagsisisihan mo ito ng todo. Kinabukasan, pagkaalis ni Miguel papuntang trabaho, binuksan ko ang safety deposit box na nakatago sa ilalim ng aparador. Naroon ang isang time deposit certificate na 3 taon ko nang hinuhulugan ng 20,000 kada buwan para sa dental implants ng biyenan ko. Ang total na naipon ay OU 720,000. Dala ang certificate, nagtungo ako sa bangko. Gusto ko pong i-terminate itong time deposit at ilipat sa personal account ko. Tiningnan ng bank teller ang certificate at tumango. Sige po ma'am, kayo po ang may-ari, kaya ipoproseso po namin agad. Sa loob lang ng 3 minuto, ang Aluvo 710,000 ay nailipat na sa account ko. Pinakansela ko na rin ang lahat ng auto-debit arrangements, ang bayad sa ospital ng biyenan ko, allowance ng biyenan kong lalaki, at ang paluwagan ng hipag ko. Itigil niyo na po ang lahat ng auto-debit na ito. At lahat ng notification ay i-text nyo na sa numerong ito. Ibinigay ko ang numero ni Miguel. Sige po ma'am, okay na po lahat. Paglabas ko ng bangko, gumaan ang pakiramdam ko. Tanghalian. Sa office canteen, nagyayabang si Miguel sa mga katrabaho niya. Pare, sa wakas, ako na ang may hawak ng pera sa bahay, sabi ni Miguel habang kumakain ng sinigang. Pinatigil ko na yung pagbibigay ng pera ng asawa ko sa nanay niya. Ibinaba ng katrabaho niyang si Berto ang kanyang kutsara at tinidor. Miguel, sigurado ka bang kakayanin ng sahod mo ang lahat ng gastusin niyo? Oo naman, 80,000 na ang sahod ko. Anong problema doon? Dinibdib ni Miguel. Kondo dues, pagkain, sasakyan, malaki-laki rin yan, sabi naman ng isa pang katrabaho na si Mang Lito. Ayos lang yan. Nakalkula ko na lahat. Mayabang na sagot ni Miguel. Pero ang mga katrabaho niya ay nagkatinginan na lang. Miguel, magkano ba sahod ng misis mo? Maingat na tanong ni Berto. 50,000. Translator yun na. Anong magagawa ng yung 50,000? Kaya nga ako na ang humawak ng pera. Nagkibit balikat ang mga katrabaho niya. Samantala, ang biyenan kong babae ay nasa paborito niyang physical therapy clinic. Ma'am, tapos na po ang therapy ninyo. Pakibayad na lang po sa counter. Inabot ng biyenan ko ang kanyang card, ngunit tumunog ang machine. Sorry po ma'am, insufficient funds po. Ano? Insufficient funds? Nagulat ang biyenan ko. Wala po ba kayong ibang card? Ito lang ang ginagamit ko lagi rito. Hindi malaman ng biyenan ko ang gagawin, kaya kinuha niya ang cellphone. Tatawagan ko ang manugang ko. Sinimulan niyang tawagan ang numero ko, pero naka-silent mode na ang telepono ko. Nang mga oras na iyon, nasa VIP lounge ako ng isang high-end mall, umiinom ng kape at nag-shopping. Pakibalot po itong bag. Binayaran ko ng cash ang isang designer bag na nagkakahalaga ng 150,000 at pakideliver na rin po yung massage chair na yan. Isang top-of-the-line na massage chair para sa nanay ko, nagkakahalaga ng 250,000. Okay po ma'am, total of 400,000 po. Bayad na po lahat. Inabot ng sales lady ang resibo. Sakto namang tumawag si Miguel. Nasaan ka? Nasa mall. Bumili lang ako ng bag para sa sarili ko at massage chair para kay mama. Bakit? May problema ba? Bag at massage chair. Magkano lahat yan? 400,000. Ano? 400,000?
Pasigaw na sabi ni Miguel. Pera ko naman ang ginastos ko. Anong pakialam mo? Kalmado kong sagot. Nakalimutan mo na ba ang sinabi mo kahapon? Kanya-kanyang pera, kanya-kanyang gastos. Kahit na napatigil si Miguel, pero sobra naman ata ang ilang banlang 100,000. Ikaw nga, kapag nag-golf ka, magkano ang ginagastos mo sa isang laro lang? Bakit ako? Hindi pwede. Bigla kong ibinaba ang tawag. Samantala, sa klinik, halos kalahating oras nang tumatawag ang biyenan ko sa akin. Bakit hindi niya sinasagot? Inis niyang tinawagan si Miguel. Miguel, anak, ako ito. O ma, bakit po? Hindi gumagana yung card ko rito sa klinik. Insufficient funds daw. Ano po? Paanong nangyari yon? Nagulat si Miguel. Tinatawagan ko ang asawa mo pero hindi sumasagot. Pumunta ka rito ngayon din. Inis, nasabi ng biyenan ko. Nagpaalam si Miguel sa opisina at nagmamadaling pumunta sa klinik. Gabi, pag-uwi ni Miguel, galit siyang pumasok sa bahay. Isabel, malakas niyang tawag sa akin. Kumuha ako ng wine mula sa ref at kalmadong sumagot. Bakit high blood ka? Bakit hindi na nababayaran ng therapy ni Mama? Di ba napagkasunduan na natin na kanya-kanyang magulang, kanya-kanyang gastos? Itinuro ko ang kasunduan na idinikit niya sa ref. Hindi ba ikaw mismo ang nagsulat niyan? Natameme si Miguel. Kahit na, bakit mo naman pinutol bigla? Ikaw ang nagsabi kahapon na dapat itigil na agad. Sabi mo, wala nang lalabas na ni isang sentimo. Pinaikot ko ang wine sa baso. Galit na tiningnan ni Miguel ang kanyang bank account, ngunit naubos na ang pera niya sa mga personal na gastos, hulog sa sasakyan at panggolf. Ang natira na lang ay ayen 10,000. Shit, kulang ang pera. Bulong ni Miguel. Kukuha na lang ako ng cash advance sa credit card. Binuksan niya ang credit card app at nag-apply ng cash advance. Babayaran ko na lang kapag nakuha ko na ang bonus. Dumating ang weekend. Dati, pumupunta ako sa bahay ng mga biyenan ko para magluto at maglinis. Pero ngayon, hindi na. Tinawagan ng biyenan kong lalaki si Miguel. Miguel, nasaan ang asawa mo? Bakit wala pa siya? Dad, busy po kasi siya, palusot ni Miguel. Anong busy? Ang dumi-dumi na ng bahay na to, parang kulungan ng baboy. Galit na sabi ng biyenan ko, kasi hindi mo dinidisiplina. O heto, inihagis ng biyenan ko ang apron kay Miguel. Maghugas ka ng plato at linisin mo ang banyo. Buong weekend, naglinis at naglaba si Miguel sa bahay ng mga magulang niya. Habang kinukuskus ang amag sa tiles ng banyo, doon niya unang naramdaman ang hirap ng trabahong bahay. Ganito pala ang ginagawa ni Isabel linggo-linggo, bulong niya sa sarili. Pero dahil sa pride, hindi siya makahingi ng tulong sa akin. Nang mga oras na iyon, kasama ko ang anak kong si Angela at si Mama sa isang 5-star hotel spa nagpapamassage. Anak, ang sarap mag-relax paminsan-minsan, sabi ni Mama habang nakahiga sa massage bed. Opo ma, matagal na rin po tayong hindi nakapagganito. Angela, apo, kumusta ang pakiramdam na wala ang papa mo? Tanong ni Mama kay Angela. Lola, ang saya po. Sigurado po ako, pinapagalitan na si Papa ni Lolo ngayon. Natatawang sagot ni Angela. Agad kong in-upload sa Instagram story ang sandaling iyon. Healing time with my daughter and mom, na may kasamang hashtag. Nakita ito ng hipag kong si Maricel at tinawagan si Miguel. Kuya, anong ginagawa mo? Naglilinis. Bakit? Sagot ni Miguel habang pinipiga ang basahan. Nakita mo ba ang IG ni ate? Nasa hotel spa sila. Ano? Tiningnan ni Miguel ang Instagram ko. Nakita niya ang mga litrato naming masayang nagpapahinga sa isang marangyang spa. Habang ikaw, naglilinis dyan, si ate, nagpapakasaya sa hotel, panunukso ni Maricel. Ano to? Nanggigil sa galit si Miguel. Gabi na nang umuwi si Miguel, amoy efficacent oil at hinarap ako. Ano na namang hotel spa yan? Nag-relax lang kami ni Angela at ni Mama. Bakit? Kalmado kong sagot habang nagsasali ng wine. Habang ako,
Naglilinis sa bahay ni na mama, kayo nagpapakasaya sa hotel? Kakayahan kong magbayad para sa nanay ko. Anong masama doon? Itinaas ko ang aking baso. Ikaw din, gamitin mo ang pera mo para dalhin ang mga magulang mo sa bakasyon. May pumipigil ba sa'yo? Hindi makasagot si Miguel. Lumabas si Angela mula sa kanyang kwarto at napailing sa itsura ng kanyang ama. Papa, sana po hindi kayo nagsisisi. Bakit ako magsisisi? Pilit na itinaas ni Miguel ang kanyang boses. Hindi po ba, kahapon lang, sinasabi niyo na kayo ang haligi ng tahanan na ito? Malamig na, sabi ni Angela. Oo, ako pa rin ang haligi ng tahanan. Ang haligi po ba ng tahanan ay amoy efficacent oil at naglilinis ng banyo ng iba? Hindi makasagot si Miguel sa sinabi ni Angela. Anak, matulog ka na. May pasok ka pa bukas, sabi ko habang hinahaplos ang buhok ni Angela. Sige po mama, good night. Bago pumasok sa kwarto, muli niyang tiningnan si Miguel. Ang tingin na iyon ay may halong awa at pagkadismaya. Napaupo si Miguel sa sofa at nag-isip. Sa loob lang ng 2 araw, nagbago ang lahat. Akala niya, kontrolado na niya ang pera, pero mas lalo lang siyang nahirapan. Uminom ako ng wine habang nakatingin sa labas. Ano kaya ang mangyayari bukas? Gaano katagal pa siya magtitiis? Ngumiti ako at inubos ang aking wine. Kanya-kanyang diskarte. Napakagandang ideya. 1 linggo ang lumipas. Ang biyenan kong may osteoporosis ay nadulas sa banyo, isang malaking aksidente. 5:00 ng umaga, malakas na tumunog ang cellphone ni Miguel. Hello? Inaantok na sinagot ni Miguel ang tawag. Miguel, anak, nadulas ang mama mo. Tumawag na ako ng ambulansya, pumunta ka na sa ospital. Rinig ang taranta sa boses ng biyenan kong lalaki. Ano po, si mama? Napabalikwas si Miguel. Mukhang nabali ang balakang niya. Bilisan mo. Pagkababa ng tawag, dali-daling nagbihis si Miguel. Mahal, nadulas si mama, kailangan kong pumunta sa ospital. Niyugyog niya ako. Naku, ganoon ba? Gaano kalala? Nag-aalala kunwari akong bumangon. Mukhang nabali ang balakang niya, mauna na ako. Kinuha ni Miguel ang susi ng sasakyan at umalis. Naupo ako sa kama at nag-isip. Alam ko kung gaano kalala ang magiging pinsala at kung magkano ang aabutin sa ospital. 1 oras ang lumipas, tumawag si Miguel. Mahal, malaking problema to. Ramdam ko ang desperasyon sa boses niya. Bali nga ang balakang niya. Kailangan siyang operahan. Operasyon? Magkano daw? Kung sa regular private room, aabutin ng mga last sagung to sagung 50,000. Nag-aalangang sabi ni Miguel. Pero ayaw ni mama sa regular room. Ayaw niyang magpa-opera kung hindi sa VIP one-person room. Napabuntong hininga ako. Alam na alam ko ang ugali ng biyenan ko. Magkano kung sa VIP room? Kasama na ang operasyon at pagpapa-ospital, baka umabot ng 1,150,000. 750,000? Nagkunwari akong gulat. Saan tayo kukuha ng ganyang kalaking pera? Mahal, sorry, pero pwede ko bang hiramin ang credit card mo? Maingat na pakiusap ni Miguel. Sandali akong nanahimik bago malamig na sumagot. Nakalimutan mo na ba ang sinabi mo? Kanya-kanyang magulang, kanya-kanyang gastos. Pero emergency ito. Itinaas ni Miguel ang boses niya. Dahil ba emergency, magbabago na ang patakaran? Hindi ba ikaw mismo ang gumawa ng rule na yan? Matigas kong sabi. 1 linggo pa lang, babaliin mo na ang kasunduan. Anong kasunduan? Hindi ba't kahapon lang, sinabi mo na wala nang lalabas na ni 1 sentimo? Mahal, parang awa mo na. Tulungan mo ako. Humingi ka ng tulong sa papa mo o humanap ka ng ibang paraan. Nagtalukbong ako ng kumot. Walang nagawa si Miguel kundi tumawag sa kanyang opisina para magtanong tungkol sa loan. Sir, may emergency lang po. Pwede po bang mag-loan? Miguel, puno na ang loan limit mo. Hindi na pwede. Nawalan ng pag-asa si Miguel. Tumawag siya sa mga kaibigan niya, pero pareho lang ang sagot. Dahil sa pagiging kuripot niya,
Walang gustong magpahiram sa kanya. Dahil sa desperasyon, umuwi si Miguel at sinimulang halungkatin ang aming mga aparador. Hinahanap niya ang passbook para sa college fund ni Angela. Nandito lang yun sa kung saan. Isa-isa niyang hinalughog ang mga drawer. Habang nasa review center si Angela, hinalungkat na rin niya ang mga gamit sa aming kwarto. Sa isang sulok ng drawer, natagpuan niya ang passbook at ang mga pirma. Pero maagang umuwi si Angela. Papa, anong ginagawa niyo? Nakita ni Angela ang kanyang ama sa may pintuan. Gulat na itinago ni Miguel ang passbook sa likod niya. Oh Angela, anyan ka na pala. Ano po yung hawak niyo pa? Nagdududang tanong ni Angela. Wala ito. Ano lang? Lumapit si Angela sa likod ng ama at tiningnan. Iyan po yung passbook ng college fund ko, di ba? Anak, may emergency lang kasi si Papa. Papa, wag niyo pong sabihing gagamitin niyo ang tuition ko para sa pampagamot ni Lola. Ramdam ang pagkadismaya sa boses ni Angela. Hihiramin ko lang. Ibabalik ko rin. Kailan niyo po ibabalik? Next year na po ako magkokolehiyo. Galit na sabi ni Angela. Anak, ang lola mo kasi. Anong kinalaman ng sakit ni Lola sa pagnanakaw niyo ng tuition ko? Sigaw ni Angela. Narinig ko ang sigawan at lumabas ako ng kwarto. Anong nangyayari? Mama, si Papa, kinukuha niya ang passbook ng college fund ko. Umiiyak na sabi ni Angela. Malamig kong tiningnan si Miguel. Totoo ba yan? Ganyan ka na ba kadesperado? Mahal, kailangan ni Mama ng operasyon pero wala kaming pera. Kahit na, pati ba naman pondo para sa pag-aaral ng anak mo, gagalawin mo. Hindi makapaniwalang sabi ko. Sorry Angela, kailangan lang talaga ni Papa. Yumuko si Miguel. Papa, sobrang na-disappoint ako sa inyo. Pumasok si Angela sa kwarto at malakas na isinara ang pinto. Kinuha ko ang passbook mula kay Miguel at dinala sa aking kwarto. Nagpunta si Miguel sa bangko para humanap ng ibang paraan pero bagsak na ang kanyang credit score. Wala siyang choice kundi umutang sa isang high-interest lending company. 20% po ang interest kada buwan. Okay lang po ba? Sige, wala na akong choice. Pinirmahan ni Miguel ang loan documents. Umutang siya ng limon-libon, pero ang buwan ng hulog ay aabot sa 5,000. Sa sahod niyang 80,000, paano niya ito babayaran? Sinabi rin ng ospital na kailangan ng 24,000 piton na private nurse. Magsa 3,000 po kada araw, sabi ng ahensya. 19. Gulat na sabi ni Miguel, aabot ito ng 90,000 sa isang buwan. Ako na lang po ang magbabantay. Pagkatapos ng trabaho, si Miguel na mismo ang nag-aalaga sa kanyang ina. Sa isang maliit na upuan sa tabi ng kama siya natutulog. Samantala, nakipagkita ako sa kaibigan kong abogada, si Attorney Cruz. Attorney, salamat sa pagpunta mo. Isabel, sigurado ka na ba talagang gusto mong makipag-legal separation? Nag-aalalang tanong niya. Oo, hanggang dito na lang talaga. Uminom ako ng kape. Sige, simulan na nating ilista ang mga ari-arian ninyo. Binuksan niya ang kanyang laptop. Una, ang kondo, nakapangalan sa'yo, tama? Oo, binili ko yan gamit ang sarili kong pera bago kami ikasal. At karamihan ng savings, nasa pangalan mo rin. Tama. Hindi naman interesado si Miguel sa pagmamanage ng pera. Tumango si Attorney Cruz. Kung ganoon, malaki ang lamang mo sa property division. At higit sa lahat, sabi niya, habang inaabot ang mga dokumento, may mga record si Miguel ng paggamit ng company card sa mga KTV bar. Nagulat ako. Totoo? Oo. Kasama ang mga katrabaho niya. Ito pa lang sapat ng basehan para sa legal separation on the grounds of psychological incapacity. At yung pagtangka niyang kunin ang college fund ng anak ninyo, pwede rin nating gamiting ebidensya. Nakuha lahat sa CCTV ng bangko. Napanatag ako. Samantala, tinawagan ng hipag kong si Maricel si Miguel. Kuya, si ate, anong ginagawa niya? May sakit si mama pero hindi man lang nagpapakita.
Maricel, komplikado ang sitwasyon ngayon. Pagod na sagot ni Miguel. Anong komplikado? Hindi yan tamang asal ng isang manugang. Dapat dinidisiplina mo yan. Nang araw na iyon, sa halip na bumisita, nagpadala ako ng isang malaking basket ng mamahaling prutas sa ospital. May kasamang note, "Get well soon. I heard her loving son will shoulder all the hospital bills. I am so relieved." Nang mabasa ito ng biyenan ko, tumaas ang presyon niya. Ano to? Ganyan na pala siya ngayon. Inihagis niya ang unan sa galit. Si Miguel ang sumalo sa lahat ng galit ng kanyang ina. "Miguel, kasalanan mo ito. Hindi mo tinuruan ng leksyon ang asawa mo." "Ma, kalma lang po. Tataas ang presyon niyo." "Anong kalma? Umuwi ka ngayon at kaladkarin mo rito ang babaeng yon." Dahil sa pagod at stress, nagkakamali na rin si Miguel sa trabaho. Nakalimutan niyang isumite ang isang mahalagang bid proposal para sa isang malaking proyekto. "Miguel, napakalaking problema nito." Pinagalitan siya ng kanyang manager. "Sorry po, sir. May problema lang po sa bahay." "Ang problema sa bahay? Iwan mo sa bahay. Huwag mong dalhin dito sa trabaho." Napilitang magsulat ng incident report si Miguel at nanganganib na matanggal sa promotion. Pag-uwi niya, sa akin niya ibinuhos ang galit. "Kasalanan mo ang lahat ng ito." "Kasalanan ko?" Kalmado kong tanong. "Dahil hindi mo ako tinulungan, kaya ako nagkakaganito. Napagkasunduan na nating kanya-kanyang magulang, di ba? Nakalimutan mo na," sabi ko habang nagbabasa ng libro. "Kahit na." "Anong kahit na? Ang usapan ay usapan." Hindi makasagot si Miguel. Lumabas si Angela mula sa kwarto. "Papa, alam po ba ni Lola na tinangkan yung kunin ang college fund ko? Gusto niyo po bang sabihin ko sa kanya na ang anak niya ay magnanakaw ng pondo para sa edukasyon ng sarili niyang apo?" Dahil sa sinabi ni Angela, napayuko si Miguel. Pinanood ko ang lahat ng ito at bumulong sa sarili. Malapit nang matapos ang lahat. 3 araw ang lumipas. Lalong lumala ang sitwasyon. Ang hipag kong si Maricel, na may-ari ng isang butik, ay nanganganib na malugi at kailangan ng agarang pera. Tinawagan niya si Miguel. "Kuya, tulungan mo ako. Malaking problema to." Umiiyak na sabi ni Maricel. "Maricel, anong nangyari? Malulugi na ang butik ko. Kailangan kong magbayad ng renta at sahod ng mga empleyado." Napabuntong hininga si Miguel. "Magkano ba ang kailangan mo?" Labing. Kung hindi mo ako matutulungan, hindi ko na alam ang gagawin ko." "Maricel, ako rin, gipit na gipit dahil sa bayarin sa ospital ni Mama." "E di humingi ka ng tulong kay ate. May pera yon." "Hindi ganoon kadali." "Anong hindi madali? Ikaw ang panganay. Pababayaan mo na lang ba akong mamatay sa utang?" "Maricel, pasensya na talaga pero wala akong magagawa. Kung ayaw mo, ako na mismo ang kakausap kay ate." Ibinaba ni Maricel ang tawag. Kinabukasan, biglang nag-doorbell si Maricel sa bahay namin. "Ay, Maricel, anong ginagawa mo rito?" "Ate, may emergency lang ako." Humihingal na pumasok si Maricel. "Umupo ka. Gusto mo ng tubig?" "Ate, prangkahan na. Malaking problema ang kinakaharap ko ngayon." "Ano yon?" "Malulugi na ang butik ko. Kung may 1,500,000 lang sana ako." "Naku, ganoon ba? Pero bakit sa akin mo sinasabi yan?" Sabi ni Kuya. Wala raw siyang pera dahil kay Mama. "Oo, malubha nga ang sakit ng mama niyo. Kaya sa iyo ako lumalapit, ate. Parang awa mo na, tulungan mo ako." Hinawakan ni Maricel ang kamay ko. Inalis ko ang kamay ko. "Maricel, pasensya na, pero wala rin akong extra na pera." "Anong wala? Kakabili mo lang ng designer bag at nag-hotel spa ka pa." Biglang tumaas ang boses ni Maricel. "Pera ko ang ginastos ko doon. Kahit na pamilya tayo, dapat nagtutulungan." Tumayo si Maricel at sumigaw. "Maricel, hinaan mo ang boses mo. Nag-aaral si Angela. Anong pakialam ko sa pag-aaral niya? Simula nang nagkanya-kanya kayo ng pera ni Kuya, pamilya mo na lang ang iniisip mo." Hinampas ni Maricel ang mesa. Biglang lumabas si Angela mula sa kwarto. "Tita,
Bakit po kayo sumisigaw? Angela, apo, sabihin mo sa mama mo na tulungan niya ang tita mo. Nagmakaawa si Maricel kay Angela. Tita, hindi po ganyan ang paraan ng paghingi ng tulong. Umiwas si Angela. Abat sumasagot ka pa. Akmang sasabunutan ni Maricel si Angela. Mabilis kong itinago si Angela sa likod ko at hinawakan ang kamay ni Maricel. Maricel, sumusobra ka na. Malamig ang boses ko. Anong sumusobra? Oo, sumusobra ka na. Huwag mong sasaktan ang anak ko. Mas hinigpitan ko ang hawak ko. Aray, kung ayaw mong masaktan, tumahimik ka. Pinaupo ko si Maricel sa sofa. Kung talagang gipit ka, may ipapakita ako sa iyo. Kinuha ko ang cellphone ko at binuksan ang banking app. Anong ipapakita mo? Ang listahan ng perang ipinadala ko sa pamilya nyo sa loob ng 5 taon. Ipinakita ko ang transaction history. Nakikita mo ba ang mga numerong ito? Ang total niyan ay 4.8 million. Namutla si Maricel. 4 na milyon? Bayad sa ospital ni mama nyo, allowance ni papa nyo, paluwagan mo, gastos sa piyesta, Pasko, bagong taon. At ito, yung utang ni kuya mo na ako ang nagbayad. Totoo ba lahat yan? Nanginginig na tanong ni Maricel. Ang sahod ng kuya mong 10,000, kulang pa pambayad ng utang niya sa opisina. Ibig sabihin, nagsinungaling si kuya? Hindi naman nagsinungaling. Sadyang hindi niya lang alam ang katotohanan. Napaupo si Maricel. So, lahat ng pera galing sa'yo? Oo, ang totoo kong sahod ay 4 na beses na mas malaki kaysa sa kuya mo. Ipinakita ko ang aking income statement. Bakit mo itinago? Para sa pride ng kuya mo. Pero ngayon, sakto namang dumating si Miguel. O Maricel, andito ka pala. Tumayo si Maricel at sinunggaban si Miguel. Kuya, bakit ka nagsinungaling? Anong sinungaling? Sabi mo, ikaw ang bumubuhay sa pamilyang to. Lahat pala kasinungalingan. Itinulak ni Maricel si Miguel. Natumba si Miguel at nabali ang isang upuan. Aray, lahat ng ito ay kinukunan ng video ni Angela. Angela, itigil mo yan. Ipapadala ko po itong video sa abogado ni Mama, sabi ni Angela. Abogado? Nagulat si Maricel. Opo, naghahanda na po si Mama para sa legal separation. Sabay na nagulat si Maricel at Miguel. Legal separation? Ate, seryoso ka. Tinalikuran ko sila at akmang tatawag sa pulis. Mahal, wag pulis. Niyakap ni Miguel ang mga binti ko. Pamilya tayo, hindi tayo nagpupulis. Pamilya? Kailan nyo ba ako tinuring na pamilya? Hindi ba't para sa inyo, isa lang akong ATM? Inalis ko ang kamay niya. Sarado na ang ATM. Nagbago ang timpla ni Maricel at lumapit sa akin. Ate, sorry na. Nagdilim lang ang paningin ko. Patawarin mo na kami. Ngayon ka pa nagsusorry? Naalala mo ba kung paano mo laitin ang pananamit ng nanay ko? Hindi makasagot si Maricel. Umalis na kayo sa bahay ko. Ngayon din. Ate, parang awa mo na. Umalis na kayo. Pilit na kinaladkad ni Miguel si Maricel palabas. Pagkasara ng pinto, lumuhod si Miguel sa harap ko. Mahal, patawarin mo ako. Magsimula tayo ulit. Magsimula ulit. Ibalik na natin sa dati ang lahat. Pagsamahin na natin ulit ang pera natin. Huli na ang lahat. Kinuha ko ang nakahanda kong maleta. Saan ka pupunta? Ipinagbebenta ko na ang kondo na ito. Namutla si Miguel. Ipinagbebenta? Oo. Ang down payment nitong kondo ang 3 million. Ang 2.5 million doon galing sa pera ko bago tayo ikasal. Ipinakita ko ang mga dokumento. Nanginginig na tiningnan ni Miguel ang mga papel. Paano na ako? Gawin mo ang patakarang ginawa mo. Kanya-kanyang diskarte. Naglakad ako papuntang pinto. Mahal, parang awa mo na. Para na lang kay Angela. Sasama sa akin si Angela. Lumabas si Angela, dala ang kanyang gamit. Papa, alam niyo po ba kung kanino ko gustong sumama? Tiningnan ni Angela ang ama. Angela, anak, noong tinangkan yung kunin ang college fund ko, doon pa lang nagdesisyon na ako. Kasama si Angela, lumingon ako kay Miguel sa huling pagkakataon. Di ba sabi mo,
kanya-kanyang magulang, kanya-kanyang gastos. Simula ngayon, kanya-kanya na talaga tayo ng buhay. Isinara ang pinto at naiwan si Miguel na mag-isa. Sa loob ng taxi, hinawakan ni Angela ang kamay ko. Mama, malaya na po ba talaga tayo? Oo anak, simula ngayon, tayong dalawa na lang. Tiningnan ko ang aming bahay mula sa bintana at nangako sa sarili. Hindi na ako lilingon pa. Tumunog ang cellphone ko pero hindi ko sinagot ang tawag ni Miguel. Sa loob ng taxi na patungo sa aming bagong simula, sa wakas ay nakangiti na ako ng totoo. Nang hapong iyon, lumipat kami ni Angela sa bahay ni Mama. Pagbukas namin ng pinto, isang masayang ngiti ang sumalubong sa amin. Anak, Angela apo, halikayo. Niyakap kami ni Mama ng mahigpit. Lola, dito na po talaga kami titira. Excited na tanong ni Angela. Oo naman apo, hanggang makatapos ka ng kolehiyo, dito na kayo sa akin. Umupo ako sa sofa at napabuntong hininga. Parang bumagsak lahat ng pagod at stress na naipon ko. Anak, pagod na pagod ka no? Tinapik ni Mama ang likod ko. Opo ma, sobra. Sumandal ako sa balikat niya at umiyak. Tapos na ang lahat. Huwag ka nang mag-alala. Pero ma, paano kung pilit pa ring tumawag si Miguel? Huwag kang mag-alala. Kumuha na ako ng security agency. Security agency? Oo. Mula sa pagbabantay ng gate hanggang sa 24-hour security, sila na ang bahala. Ma, ang mahal naman po niyan. Anak, hindi mo pa rin ba alam kung ano ang ikinabubuhay ko? Ngumiti si Mama ng misteryoso. Kumuha siya ng isang makapal na folder mula sa kanyang opisina. May ipapakita ako sa iyo. Binuksan niya ang folder. Ano po ito ma? Land Title N.E. Sang. 1-5. Story building sa BGC. May building po kayo ma? Hindi lang yan. Ito pa. Ipinakita niya ang stock certificates ng isang malaking kumpanya. 20 taon na akong nag-invest sa real estate at stocks. Kung ganoon ma, anak, mas mayaman ako kaysa sa inaakala mo. Lola, ang galing niyo po. Angela, apo, simula ngayon, si Lola na ang bahala sa tuition mo. Talaga po Lola, niyakap ni Angela ang kanyang lola. Pero ma, bakit niyo po itinago lahat ito? Sa tingin mo, ano ang gagawin ng asawa mo kapag nalaman niya? Siguradong hihingi agad, yon ang pera. Tumango ako. Kaya nagkunwari akong simpleng lola lang mula sa probinsya. Narinig ko lahat ng panlalait ni Miguel at ng hipag mo sa pananamit ko. Ngayon, sisimulan mo na ang tunay mong buhay. Maghanda ka ng manahin ang negosyo ko. Negosyo po? Oo. Mula sa pagmamanage ng building hanggang sa pagpapatakbo ng mga franchise. Ilang araw ang lumipas. Dumating si Miguel sa bahay ni Mama, dala ang isang basket ng prutas. Hinarang siya ng mga security guard. Sorry po sir, bawal po kayong pumasok. Bawal? Manugang ako rito. Kahit po manugang, utos po ng may-ari. Gusto ko lang makausap ang biyenan ko. Nagmakaawa si Miguel sa labas ng gate. Mula sa bintana sa ikalawang palapag, pinanood ko siya habang tinatawagan si Attorney Cruz. Attorney, pabalik-balik dito si Miguel. Sige Isabel, makipagkita ka sa kanya. Ibibigay ko na ang legal separation papers. Kinabukasan, sa isang coffee shop malapit sa ospital kung saan nakakonfine ang biyenan ko, nagkita kami. Mahal, sinalubong ako ni Miguel. Good morning Mr. Santos, bati ni Attorney Cruz. Andito ka rin pala, attorney. Oo, bilang abogado niya, inilabas ni Attorney Cruz ang mga dokumento. Ito na ang kopya ng Petition for Legal Separation. Basahin mo, Legal Separation. Nanginginig na kinuha ni Miguel ang mga papel. Mahal, seryoso ka ba? Sabi mo, kanya-kanyang magulang, kanya-kanyang gastos. Simula ngayon, kanya-kanya na talaga tayo. Hindi yon ang ibig kong sabihin. Ano kung ganoon? Nagkamali ako. Bumalik na tayo sa dati. Akmang luluhod si Miguel. Huli na ang lahat. At ito pa pala,
sabi ni Attorney Cruz, naglabas ng isa pang dokumento. Demand letter para sa line 4.8 million na ibinigay ni Isabel sa pamilya ninyo sa loob ng 5 taon. 4,8 milyon. At may ebidensya rin kami na tinangka mong kumuha ng loan gamit ang pangalan ng asawa mo para pagtakpan ang pagkalugi mo sa crypto investment. Hindi makapagsalita si Miguel. Biglang dumating ang biyenan ko, naka-wheelchair at may dextrose. Isabel, sigaw niya, agaw pansin sa buong coffee shop. Ma, bakit po kayo nandito? Masaya ka na ba kapag namatay na ako? Ganyan ka ba talaga kasama? Mama niyo po, alam niyo po bang tinangka ng anak ninyo na nakawin ng college fund ng sarili niyang anak? Malakas kong sabi. Ano? Dahil sa bayarin sa ospital pati pag-aaral ng anak niya, isasakripisyo niya. Yan po ba ang tinatawag ninyong mabuting anak? Nagbago ang tingin ng mga tao sa paligid. Tumawag ako kay mama via video call at inilagay sa speakerphone. Anak, anyan pala ang asawa mo at ang biyenan mo. Opo, ma. Hoy, kayong dalawa, pinahirapan ninyo ang anak ko. Mama, kung gusto niyong magbayad ng utang, pwede kayong mag-part-time sa coffee shop sa ground floor ng building namin. Building po? Oo, may maliit akong 12 na story building sa BGC, maliit na bagay. Nganga si Miguel at ang kanyang ina. Akala niyo, dahil taga-probinsya ako, mahirap lang ako, no? Pero may-ari po kayo ng building? 20 taon na akong nag-invest. May mga franchise din ako. Napaupo sa sahig si Miguel. Mama, kung ganoon, alam ko lahat ng ginawa mo. Minamaliit mo ang anak ko dahil akala mo o 50,000 lang ang sahod niya. Ang hindi mo alam, 4 na beses ang laki ng kita niya sa'yo, pero tiniis niya para lang sa'yo. Ibinaba ko ang tawag, attorney. Bilisan na natin ang proseso. Sige Isabel, next week, isasampa na natin. Mahal, parang awa mo na. Niyakap ni Miguel ang mga binti ko. Bitawan mo ako, tapos na tayo. Sinubukan ng biyenan kong tumayo mula sa wheelchair, pero natumba siya. Isabel, patawarin mo na kami. Pero tinalikuran ko na sila. Paglabas namin ng coffee shop, sinabi ko kay Attorney Cruz, Attorney, yung kape ni Miguel, kanya-kanyang bayad ha, bayad na ang sa akin. Ngumiti si Attorney Cruz. Sa likod namin, narinig ko ang pag-iyak ni Miguel, pero hindi na ako lumingon. Sa araw ng hearing, sa labas ng korte, nakita ko si Miguel. Mukha siyang gusgusin, hindi nakapag-ahit, at lukot ang damit. Ako naman, naka-full makeup at suot ang bagong designer suit. Sa loob ng korte, iprinisenta ni Attorney Cruz ang lahat ng ebidensya. Ang kasunduan, ang recording, ang bank statements, ang CCTV. Ipinakita rin ang sulat ni Angela na nagsasabing sa akin siya sasama. Wala nang nagawa si Miguel. Pumirma siya sa mga dokumento. Paglabas namin, naghihintay ang biyenan ko at si Maricel. Nagmakaawa sila pero hindi ko sila pinansin. Sumakay kami ni Angela sa isang itim na sasakyan na pinadala ni Mama. Sa bintana, nakita ko si Miguel, mag-isang nakatayo, talunan. 1 buwan ang lumipas. Ang buhay ko ay ganap na nagbago. Pinalago ko ang aking translation agency at tinulungan si Mama sa kanyang mga negosyo. Ang kita ko ay triple ang itinaas. Si Miguel naman, ibinenta ang lahat para makabayad ng danyos. Nakitira siya sa maliit na bahay ng kanyang mga magulang kasama si Maricel na bangkarote na rin. Nagtrabaho siya bilang warehouse staff sa gabi at grab driver sa umaga. Ang kinikita niya ay kulang pa sa pambayad ng utang. Lumala ang sakit ng kanyang ina dahil sa stress. Si Maricel, nagpapadala pa rin ng mensahe, nagmamakaawang balikan ko ang kapatid niya pero blinak ko na siya. Nag-travel kami ni Angela sa Europe. Sa Swiss Alps, nagparagliding kami. Ipinost ko ito sa Instagram. Nakita ito ng mga dating katrabaho ni Miguel at tinawagan siya. Miguel, nakita mo ba ang IG ng dati mong asawa? Nagpapakasaya sa Europe. Wala siyang masabi.
Isang gabi, lasing siyang tumawag sa dati kong numero. The number you have dialed is no longer in service. Umiyak siya sa labas ng isang 7-Eleven. Sa Europe, nakakuha ako ng isang malaking kontrata sa isang international company. Pagbalik namin, ipinadala ko si Angela sa isang prestihiyosong high school sa Amerika, sa airport. Habang pinagmamasdan ko siyang papalayo, naramdaman ko ang tunay na kalayaan. Hindi na ako asawa o manugang ng kung sino ako na ang sarili ko. Isang taon nang lumipas, nagsimula ako ng isang YouTube channel. Ang unang video ko, minalit NG asawa dahil 50k lang daw ang sahod, hindi niya alam x 400k pala. Savage Revenge Story. Naging viral ito. Umabot ng 1 million views sa isang linggo. Nalaman ng mga dating katrabaho ni Miguel na tungkol sa kanya ang kwento, naging katatawanan siya. Dahil sa hiya, lumipat siya sa isang malayong probinsya. Ang kanyang ina, dahil walang pambayad, ay napabayaan na lang sa bahay. Naging isang kilalang female entrepreneur ako. Sa isang interview sa isang business magazine, tinanong ako, ano ang pinakamalaking dahilan ng iyong tagumpay? Ang pakikipaghiwalay ko, sagot ko. Nakita ni Miguel ang magazine sa isang lumang karinderya at naiyak. Hindi na ako nag-asawa ulit. Masaya ako sa buhay ko, kasama ang anak ko at si mama. Minsan, nakatanggap ako ng sulat mula kay Miguel, pero hindi ko binasa at idiniretso sa paper shredder. Sa aking YouTube live, sinabi ko sa aking mga subscriber, huwag ninyong sasayangin ang sarili ninyo sa taong hindi nakikita ang halaga ninyo. Kayo, sa sarili ninyo, ay sapat at nagniningning. Pagkatapos ng broadcast, sa tahimik na studio, tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. Isang babaeng matapang at may tiwala sa sarili ang nakangiti pabalik. Ang kwento ng buhay ko, ako na ang nagsusulat ngayon. Tapos na ang trahedya. Simula ngayon, puro happy ending na lang. Ang desisyon ni Miguel na kanya-kanyang magulang ang naging pinakamagandang regalo para sa akin. Iyon ang naging simula ng aking tunay na kalayaan at tagumpay.